Alright, magandang araw na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-aksyon, mga kakamping. Okay, talaga hong ubod na talaga ng katanga-tangahan. Pasensya na ho kasi sa words ha. Itong ilan sa ating mga kababayan na mga DDS na pumupuna sa mga nangyayari ngayon. Talagang napakahirap ho talaga maging utak didilis. Sa totoo lang. Dahil puna sila ng puna sa nangyayari ngayon na kinakaharap na crisis natin. Itong nangyayari ngayon na pagtaas ng mga bilihin, lalong-lalo na ho ang presyo ng langis, hindi po ito kagustuhan ng gobyerno. Yung nangyayari ho sa Middle East, hindi po yan kagustuhan ng gobyerno. 'Di ba? Itong pagtaas ng mga presyo ng langis, kahit sino pa pong presidente, hindi po ito kayang kontrolin. 'Di ba? Dahil naka-base po ito sa world market. Ngayon, dahil nakakaranas ho tayo ng crisis, lalo na ho sa mga transport group, no? Ang ginawa ho ng gobyerno natin na si Mr. President Bongbong Marcos ay nagbigay agad ng agarang ayuda or subsidy, no? Itong 5,000K subsidy sa fuel. Lalo na sa ating mga transport group. Jeepney driver, tricycle driver, etc. 'Di ba? Lahat po tayo nakakaranas ng crisis. Hindi lang po sila. 'Di ba? Kasi damay ho tayong lahat dito. So ano ba pwede natin gawin? 'Di ba? Pupunain ba natin na pupunain ang gobyerno na si Mr. President Bongbong Marcos na alam naman ho natin na wala naman magagawa talaga kahit sino pa ang presidente dito sa pagtaas ng langis. 'Di ba? So ang gagawin natin kung talagang tayo po ay kapwa naman tayo Pilipino, dapat magtulungan na lang ho tayo. 'Di ba? May nagsasabi pa na ilan sa mga DDS na unahin daw muna ang gasolina bago magbigay ng 5,000 ayuda. 'Di ba? Aanhin naman daw ang 5,000 na ayuda kung wala naman daw mabibili na gasolina. Kahapon may napanood ho ako sa isang interview kay Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? May sapat na supply pagdating sa langis. Ang maaaring gawin lang ay patuloy na bantayan ang pagtaas ng presyo ng langis. 'Di ba? Hindi natin lubos maisip bakit talaga may ganun na mga isip itong ilan sa mga DDS. 'Di ba? Basta lang kay makapagsalita, ang akala nila sila lang ang nagdurusa. Lahat naman tayo apektado dito sa nangyayari sa Middle East. 'Di ba? Ngayon, dito ho, itong broadcasting ng GMA na si Ma'am Mel Chanco, ito ho ang kanyang naging reaction sa nangyayari ngayon. Ito, panoorin at pakinggan ho muna natin. Dapat tayong mga mamamayan, maintindihan natin ang nangyayari. Na ito'y nangyayari sa buong mundo. Hindi lang sa inyong mga driver, hindi lang sa mga magsasaka, sa lahat. Tayo, sasama ko na sa atin. Iba-iba lang ang intensity o iba-iba lang ang level. Pero lahat nagdudusa. Dapat sama-sama tayong nagtutulungan. Correct. Diba? Kasi walang mangyayari kung wala ka nang inasikaso, kundi akin. Paano hindi pwede yun? Tandaan natin, ito yung tawag na, ikaw baka alam mo, Tagalogin mo, yung tinatawag na para bang force majeure. Parang, di ba, yung... Wala tayong control. Walang control. Hindi natin kontrolado, hindi natin gusto. Walang may gusto. Dahil si Trump dyan, lang siguro, pero parang dapat ganun ang isip natin. Tapos, gagawa tayo ng mga bagay para makatulong ka. Paano ba? Hindi naman kailangan na alam ng buong mundo yung ginagawa mo. Tibirin mo yung kuryente mo sa bahay. Diba? makikiangkas na lang kami, tita, sa hybrid nyo. Diba, I mean? Ay, yung iyo. Sira Di ba ba? hybrid, tita? Yun na ho mga ka-aksyon, mga kakamping. Tama ho ang sinabi ni Ma'am Mel Chanco. Hindi lang kayo ang
sa sakripisyo. Hindi lang kayo ang nagdurusa. Lahat tayo. 'Di ba? Hindi lang ito problema ng Pilipinas. Sa buong mundo ho ito problema. Apektado ho. 'Di ba? Kaya, wag na dapat punain ng punain, panay reklamo na reklamo sa administrasyon na ginagawa naman ang lahat ng administrasyon para maibsan ang kinakaharap ng crisis. 'Di ba? Tulad nitong mga transport group, 'di ba? Dapat matuwa na lang ho kayo, 'di ba? Na kahit papano may agarang ayuda agad, 'di ba? Mula sa gobyerno natin. Kaysa ba naman puro na lang kayo reklamo ng reklamo, 'di ba? Oh, samantala nga ho kayo may pinagkikitaan araw-araw dahil makabiyahe ho kayo. Pero hindi kayo pinabayaan ng gobyerno, 'di ba? Nandyan agad ang agarang tulong mula sa gobyerno. Kami nga, hindi naman kami nakatanggap ng 5G na yan. Pero kami natutuwa ho kami. Dahil inaksyonan agad ng gobyerno, binigyan agad ng agarang tulong yung 5G subsidy para sa fuel sa mga transport group, 'di ba? Pero ang hindi lang natin lubos maintindihan na may ilan din sa mga drivers na nagrereklamo, 'di ba? May ilan din sa mga DDS na panay na lang ng putak sa social media. 'Di ba? Tapos panay ninyo paulit-ulit na itong mga ginawa ni Tatay nyo Digong. Sasabihin nyo, wala kayong utang na loob. Sa usapin, walang utang na loob. 'Di ba? Yung mga ginagawa ba ng Pangulo? Hindi nyo din ba na-appreciate? 'Di ba? Alam niyo sa totoo lang, ang ginagawa ng sinumang mga presidente, 'di ba? Papasalamatan ho natin 'yan. Pero hindi po natin tatanawin na utang na loob 'yan dahil pera din po natin 'yan. Okay? Okay? Ang maaring gawin natin, i-appreciate natin, damdamin natin sa puso't isipan natin, papasalamatan natin. Okay? Pero in my own opinion, yung mga ginagawa ng Pangulo, yan po ay tungkulin nila bilang ama ng bansa natin. 'Di ba? Tungkulin ho nila sa atin ng mga ordinaryong Pilipino na gampanan kung ano ang may mandato na bilang ama sila ng Pilipinas. 'Di ba? Pasalamatan natin, i-appreciate natin. Pero para sa akin, hindi po pwede na tanawin na utang na loob. Okay? Kasi pera din po natin yan. Okay? Yan lang ho, mga ka-action, mga kakamping, no? Share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Good morning, everyone!